Eto mga kababayan, pakinggan nyo pong mabuti ito, ano? Itong sinasabi dito ng isa sa 18 kargador mga kapatid. Dahil po mga kababayan, nako mga DDS, humanda na kayo. Nilaglag po mga kapatid, no, ng isa sa 18 kargador, itong si former President Duterte patungkol dito sa usapin ng mali-malitang pera mga kababayan na kanila di umanong idiniliber, no, sa iba't ibang mga politiko. Ito, pakinggan nyo mga kapatid. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos? So ito, nagtatanong po dito si Bading na si Morales mga kapatid kung sino daw sa 18 kargador ang may kinalaman, no, patungkol sa pagdi-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Pangulong Marcos. Eto mga kababayan, pakinggan nyo po ang sagot dito ng isa sa 18 kargador mga kapatid. Taas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX 8886. At sa pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos. Eto mga kapatid, sabi, no, nitong isa sa 18 kargador noong May, tandaan nyo mga kababayan May daw mga kapatid, 2022, nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera, no, sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos. The $1 million question is, mga kapatid, noong May 2022 mga kababayan, sino po ba ang presidente ng panahon na yan mga kapatid? Kasi nga si Pangulong Marcos, no, umupo sa Malacanang mga kababayan June 30, 2022. Pero ang sabi, mga kapatid, buwan ng Mayo noong 2022, nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos. Sino ang presidente niyan? Walang iba kundi si former President Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, under Duterte administration, kung totoo man itong sinasabi nilang mali-malitang pera, under Duterte administration pa mga kapatid, nagsimula, no, itong nakawan ng bilyones sa kaban ng bayan. Under Duterte administration yan nangyari mga kapatid. No, ibig sabihin, syempre mga kababayan, ilang bilyon po yung diniliver nila. No, or ilang bilyon yung kinurakot nila Saldico. So hindi nila natapos, no, sa under Duterte administration, kaya nakarating hanggang Marcos administration. Tapos ngayon, no, si Pangulong Marcos ang sinisisi nyo. 'Di ba? Samantalang nagsimula pa pala kayo, no, under Duterte administration. Ngayon, sunog kayo. Nasunog kayo sa sarili nyong script. Paano ba yan mga DDS? Iyakan na naman.